na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. At mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenari. Ito po si Peter Balaspas. Magandang umaga po sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Wala bang bibilis pa ron? Mga kaibigan, gaya po ng dati, muli po tayo mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Siyempre po marami tayong pag-uusapan. Napakaraming issue ngayon. Meron po tayong panauhin din maya-maya. At sa mga nais pong magbigay na reaksyon, bukas po ang ating landline sa ating himpilan. Tumawag lamang po kayo sa ating landline. Ang number po ay 412-0288. Ang cellphone number po naman kung saan maaari ninyo ipadala ang inyong mga reaksyon ay 0977 342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito. Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Muli pong nadakip mga kaibigan, kung matatandaan ninyo itong isang Koreano, yung Korean fugitive na 3 beses pong nakatakas sa custody ng Bureau of Immigration. Nadakip na pong muli sa ika-4 na pagkakataon. Ang ano po naman itong kumpanyang Kentex, natatandaan po ba ninyo kung saan nasunog yung daan-daang mga kababayan natin na nagtatrabaho doon dyan sa Valenzuela na walang permit? Wala lahat mga kaibigan, ang meron lang lagay sa munisipyo, sa lungsod ng Valenzuela, kay Gatchalian. Ito po kinasuhan na mga kaibigan, ipinagutos po ng Court of Appeals na ito po ay kasuhan yung pong mga may-ari nitong Kentex, kumpanyang Kentex. Ito'y dahil po hindi sa nasunog yung mga biktima, kung hindi dahil sa paglabag nito sa Republic Act 8293. Ang ibig sabihin po ano yan, yung trademark infringement law na may kaugnayan po sa intellectual property rights. At marami pa ho yung follow-up natin na mga pagtalakay tungkol po dyan sa airport, yung Tanimbala International Airport. Na ika nga po hindi raw magre-resign si General Honrado
Sapagkat po, siya raw ay hanggang hindi pinagre-resign ng mga airport authorities. Aba, hindi ako bababa. Yung Pinoy daw. Yung Pinoy. Oo, kasi Di appointing bababa. authority, di ba? Sige. Di parang sinabi niya na I serve at the pleasure of the President. Ganun lang. Mga kaibigan, sa kabila po ng mga nangyayaring ito, sa kabila po na siya'y wala namang ginagawa, para yung mga madalas na, malimit na, kahit na po ito, araw-araw ng mula umaga, hindi pa sila nagsisipilyo, binabanata na sila. Oo. Tungkol dyan sa issue ng tanimbala na yan, abay mga kaibigan hindi sila magre-resign at wala silang ginagawa, Oo. Nagpapaimbestiga pero huli na po, tagal-tagal Mga kaibigan, parang naalala ko tuloy panahon ni Mrs. Cory Aquino. Mhm. Ganyan din sila pagka sa mga, Bata nila. may mga kaso Mhm. na dapat aksyonan kagad. Ang tawag dyan, hindi siya decisive. Mhm. Yun ang isa sa katangian na minana po ni Pinoy, kinalulungkot ko sa kanyang nanay na si Mrs. Cory Aquino. Kasi po, ang tagal na, ngayon pa lang nila paiimbestigahan. Ang sabi nga natin ng mga nakaraang linggo pa, bakit hindi pa papasukin dyan ang National Bureau of Investigation o NBI na siya magsagawa ng investigasyon para matigil na yung katarantaduhan yan. Oo. Ito po, immediately dapat po ito, tuldukan na. Tama. Hindi na dapat patagalin itong mga ganitong kaso. At bumuo na tayo ng isang desisyon na kung bala 1, 2 piraso nahuli mo, kumpiskahin mo na lang, i-record mo na lang kung sino may dala niya, nakunan yan. Kasi naman wala naman panganib po kung kukumpiskahin yung bala. Oo, tama. Kesa naman sila maabala. Mhm. Kesa naman sila makikilan. Kikil. At higit sa lahat, kesa naman ang airport natin maging horror airport yan. Naku po. Sinatatakot. Maging haunted airport yan. Oo. Sa Pilipinas. Kasi po buong mundo na ngayon nagtataka na. Oo. Pag dumadating dito yung mga Pilipino sa airport natin, ba't ganyan sila? Balot na balot yung bagay nila ng plastic. Oo. Baka sa susunod niya, pati katawan nila nakabalot na ng plastic. Babalot. Kasi baka sa bulsa naman i-shoot yung bala, di ba? Oo, tama. Pag nalingat ka, Tinifrisk na. halimbawa nakapila ka sa Oo. sa airline counter, kung shootan ka ng bala ro sa bulsa mo, Yari ka. alam mo naman dyan, salimbayan ng tao dyan. Oo. At nandyan po, yung naghihinaing ngayon ng mga porter natin dyan Oo. na nagmamakaawa sapagkat sila po wala nang nagpapakarga ng bagay sa kanila. Oo, wala na. Lalo silang dilihensya. Iniiwasan sila ng publiko, ng mga bumibiyahe po, ng mga pasahero, Oo. Kasi natatakot na baka sila miyembro ng sindikatong yon. Baka isa sa kanila tagalagay rin ng bala. Tagalagay ng bala. Di ba? Hindi pala porter yan, di ba? Ano? Tagalagay ng bala. Mga kaibigan, matanong mo nga, may nagtanong sa akin. Meron, Sabihan niya, dyan sa airport, alam mo yan usong-uso dyan ng tanimbala. Oo. Diyan ba sa immigration, wala? Meron ba niyan? Yang tanimbala? Wala. Meron dyan, alam mo kung ano? Ano? Tanimbata. Mga kaibigan. Tanong mo kay Mission. May tanimbata dyan Sa Bunga na Office ba? of the Commissioner. Bunga na bata. Nagbunga na? Tanim talong. Pag nanim, may bubunga. Hindi, tanim talong. Dapat pala ito si Mission. Oo. Sa agriculture nilagay. Hindi sabihin. At tanim ng talong. Mahilig magtanim ito. Sa mga lupang sinaka na
Pang naglalawa. Alam mo, naikukwento natin, di ba may nagtanong din. Sinagot ko rin yun eh. Yung ano kasi, ang balita, si Angel Locsin. Oo. Ang sanang napupulsuhan, Darna. pipisil sana ng mga gagawa ng pelikulang Darna Oo. na siya gumanap. Mm. Eh hindi ba napabalita rin na may sakit ito sa likod? Hindi Oo. pwede. Ha? Mga kaibigan, alam niyo Hindi naman si makakalipad. Angel Locsin eh. Oo. Sexy. Ano yan? Kompletos Ricardo siya. Wala kang itatapon dyan eh. Oo. Di ba? Ang ganda yan. Mga kaibigan eh. Mula ulong, gantalampakan. Manugang ni Billman. Talagang kuwan eh. Iba ho yung Angel Locsin eh. Oo. Iba ang dating eh. Oo. Ang klaseng anghel. Ang yun. mga arrival nito, pang international Tanimbala Airport. Ano ito eh, ang beauty ni Angel Locsin eh, ano yan eh. Oo. Tanimbala International Airport ang beauty niya na. Oo. Mga pantanim bala. International Airport ang mga beauty na ganyan. Oo. So, ang may nagtanong sa akin, Oo. kasi ang isa sa mga pinagpipilian na baka sakali, yung anak ni Sharon na si Casey Concepcion. Oo. Anya, hindi ba, hindi kasali Anya sa mga pinagpipilian maging Darna? Oo. Si Valerie Concepcion. Concepcion din kasi. Oo. Sabi ko, hindi. Oo. Iba naman, kako. Oo. Hindi Darna. Ano? Darling. Darling. Di ba? Ngayon, yun nga, mga kaibigan, naikukwento natin. Oo. Ang iniisip ko kasi, dadating ang sandali, katulad niya na paghuhuli na, Oo. pumuputok na yung, kumbaga sa cheque, nagtatalbugan na mga cheque ni Luzon. Doon sa mga pinagagawa nilang katarantaduhan, isa-isa na magpuputukan na yan. Oo. Di ba? Lalo ngayon, nahuli na naman, pinahuli ni Justice Secretary Kagiwa, yung Koreano. Kaya Oo. nahuli. Oo. Di ba? Ngayon, mag-aaway na yan pagka nawala na sa pwesto. Eventually, walang forever eh. Oo. Di ba? Oo. Darating ang sandali, tanggal na si Mission dyan. Ang pinagmamalaki niya nga, ako'y maid na. Oo. Nakaipunahan niya ako. Ibig Oo. sabihin nung maid na ako. Hindi na siya magugutom, di ba? Oo. Mga kaibigan, alam niyo naman, mag-aaway na yan eh. Wala ka na sa pwesto, Oo. at saka tagilid ka, mukhang magkakaroon ka ng maraming kaso pag Naku. nawala ka rito sa immigration, di ba? Mm. Kasi puro katarantaduhan ang pinagagawa mo. Oo. Kaya nga ako kumita eh. Sasabihin ni Valerie. Mita. Para mo na nakita, lami nag-aaway, Oo. yung nagsisisihan yan eh. Sa Oo. bandang uli, yung mga kuha nila, yung mga sumbatan. Oo. Pagka yung dalawang magsing-irog, Oo. maghihiwalay na ng landas, Ayan. ang maririnig mo dyan, puro sumbatan eh. Di ba? Oo, Ato, tama. Sumbat dito, sumbat lahat doon. ng masamang nakita sa'yo, Ayan. na hindi Wala niya na. nakita nung kayo pa, Oo. makikita nila lahat yun. Oo. At masasabi na lahat nila yon, di ba? Oo. Ikaw nga sasabihin ni Misyong kay Valerie, di ba? Oo. Darating ang sandali, ganito yan eh. Oo. Ikaw nga buti nga pinatulang kita eh. Umba? Ba? May ganun Kumbaga naman sa sasakyan, second hand ka lang. Tama. Di ba? Tama. Sasabihin naman ni Valerie, maswerte ka kahit ganito ako. Oo. Sipin mo yung mukhang yan, patulang ko. Ha? Ganyan pa kulay mo, mukha kulay libag ka. Hindi mo pwede bag. Kahit kulay libag ka, pinatulang kita. Bay, Oo. artista ako. Di ba? Oo, tama. Ang daming naglalaway sa akin. Tama. At yung pagmumukha na yan, ang ika nga pinatulang ko sa dami. Mukhang panghilod. Meron nga dyan, mga mitsura, wala namang picha eh. Oo. Ikaw, marami ka nun.
Oo. Di ba? Oo. Yun ang wala sila kaya pinatulan na kita. Yun na. Kahit ikaw kulay banil ka. Di ba? Kahit mukha kang panghilod na bato. Yan, ganyan na maririnig mo, di ba? Oo. Pag nagsumbata na, Mm-mm. sasagot naman si Mission ulit. Mm. Alam mo, kahit na sabihin mong ikaw ay artista, kahit na, pasalamat ka dahil pinatulan pa rin kita. Oo. Mm. Ang dami rin dyan maganda. Oo. Bata pa. Mas bata sa'yo, tsaka baka, Dalaga ano pa. yan, baka brand new yan. Kumbaga sa Oo, sasakyan, oo, di tama. ba? Hindi pa na ipapasada yan. Oo. At hindi pa natataniman ng bala yan. Sa Tanimbala International Airport. Ibig sabihin, Oo. hindi pa nakapagbibiyahe yan, di ba? Tama. Ngayon, ang sasabihin masalamat ka at pinatulang kita. Yan. Dahil sa aking kapangyarihan at salapi, isipin mo yan. Oo. Kahit na ang ngipin mo, malalaki, Valerie. Ganon. Oo. Sabi sasagot naman si Valerie, abay, yung ngipin ko nakita mo. Oo. Pero yung ngipin mo, ikaw mukha kang rabbit eh. Di rabbit. Di ba? Si Mission mukhang rabbit, di ba? Oo, tama. Mukhang black rabbit. Pero white haired Mga kaibigan, di ba? Di magpipintasan na yan. Yan yung mga bagay na Oo. hindi nila nakita nung panahon na pinagsasaluhan nila ang tamis ng mga kabaliwan nila. Di ba? Ngayon, sasagot na naman si Mission. Oo. Kahit ako mukhang rabbit at Oo. pangit ako, Oo. abay, pinatulan pa rin kita. Ba. Tignan mo, ang Oo. katawan mo hindi proportion. Oo. Bali reconception. Oo. Alam mo bang ang katawan mo mahaba yung torso mo? Tama. At maigsi ang iyong mga Bias. Biyan. mga bias. Oo. Ha? Aba, di siyempre magagalit yun. Oo. Mm. Babae yun. No ngayon, sabing ganon. Oo. Di bale. Bukas, Oo. ganito pa rin ako. Yan. May papatol pa rin sa akin. Tama. Oo. Pero tama. ikaw, bukas, pangit ka pa rin. Di ba? Pangit. Tama. Mga kaibigan, bueno, bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan po muna natin ang ilang mahalagang mga mensahe po dito, ho. Magbabalik kami pagkatapos lamang po ng ilang saglit, ha? Sandali lamang po. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in Minute. Mumbai. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Hip na hip ang world of iQOO. Instant cool na kakaiba. iQOO ka lang, iQOO ka lang. iQOO menthol gum ang aking mint bubble jam. Chill at the world of iQOO. Cool na cool sa sarap. iQOO ka lang, iQOO ka lang. Get cool with iQOO. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras po natin, 19 na minuto, makalipas na po ang alas 9. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire.
Kahapon po sana tatawagan namin si Attorney Persida Acosta, ang hepe po ng Public Attorney's Office para malaman natin kung may plano silang gawin na maglagay ng mga mag-assign, mag-detail ng mga PAW lawyers doon sa Ninoy Aquino Tanimbala International Airport para po naman makapagbigay ng immediate and legal assistance sa ating pong mga kababayan na nagkakaproblema tungkol dyan sa tanim-tanimbala na yan. Yun po, nasa pahayagan ngayon na siya nga po pala maglalagay na. After na masabi natin dito, hindi po natin siya nakontak kahapon at ngayon hindi rin natin makontak. Nakausap naman ni Rose para maiparating yung Yang suggestion na yan. At siya nga po'y magtatalaga daw ng mga abogado. Tama yun. Doon ng PAW, doon sa airport. Especially, yung pinaka-hepe ng PAW sa Pasay City. Pedro Mabasa pangalan . Parang kamag-anak ka. Mag-anak. Oo, Pedro Mabasa. Wala namang ibang ganon. Oo. Kaya sabi ko dun sa mga kakandidato dyan sa Romblon, abay magmano kayo sa akin. Hindi ba ninyo naalalaman na may isang barangay dyan ang apelyido, lahat Mabasa. Nako. Di ba? Ngayon, ikakampanya ko kayo. Oo. Na wag iboto. Ngayon, balik tayo dyan. Nahuli naman itong Koreano. Oo. Na 3 beses nahuli na ito, pang-4 na po itong huli sa kanya. Kasi 3 beses siyang nakatakas. At siya po, kaya nahuli, ipinag-utos kasi ni Justice Secretary Alfredo Benjamin Kagiwa. Na yan dakpin nyo yan, tarantadong yan. Yang si Cho Seong Day. Ito po, may malaking kinasasangkutang extortion case sa South Korea. Meaning to say, kung ang kaso po nito, extortion, ito po, hindi tayo magkakamali, mafia po ito. Korean mafia po ito. Dreaded mafia ng Korea. Kilabot, no? Oo. At dito, meron pa siyang kinakaharapan na robbery extortion sa lalawigan ng Cavite. Robbery extortion yung mga trabaho talaga ng mga mafia yan. Di ba? Pati yung doon sa extortion sa kanilang bansa. Ito po mga kaibigan, unang nahuli ito nung September 11. Yan ang unang na-aresto ito ng mga authorities. At dinala sa ospital dahil kunyari nahihirapang huminga. Ang gago. Oo, tama. Ang gago ho, hindi lamang si Coloma. Oo. Ito'y gago rin ito . Yung gago si Coloma, hindi ako nagsabi niya. Oo. Yan yung sabi ni dating DILG Secretary Chupaeng Alunan. Di ba? Oo, tama. Si Chupaeng Rafael . Rafael nga. Chupaeng Alunan natin, di ba? Oo. Ang sabi niya, yan si Coloma, gago. Gago ka, Coloma. Sabi ni Chupaeng Alunan. Chewin mo. Ayan po, di nahuli po ito. Ito'y gago rin. Oo. Sipin mong makatakas ito at magpanggap na nahihirapang huminga. Oo. At ito namang mga taga-immigration nagpanggap na naniniwala. Di ba? Scripted lahat, Nagpanggap silang naniniwala. Kaya naman pinayagan nilang madala siya sa ospital. Ang hindi nila alam, pare-pareho silang nagpapanggap.
pati yung ospital, nagpanggap din. Kasi madalas na yun eh. Oo. Yung mga nakakulong doon, yung malapit doon sa Bikutan, ano ba yun? Oo. Yung yung St. Luke's. Yeah, St. Luke's. Oo. Alam mo naman yung St. Luke's eh. Pera-pera lang. Pero ano yan eh. kulungan Pwede sa yan. kanya eh, sa pagpapanggap yan eh, di ba? Ngayon din, nagpanggap yung Koreano na hindi makahinga. Oo, hindi siya makahinga. At nagpanggap naman yung BI agents na nagbabantay sa kanya na naniniwala. Di Nakatakas. nagpanggap silang naniniwala kaya dinala nila sa ospital. Yun, oo. Yun namang ospital inadmit Oo. na nagpapanggap silang naniniwala sila sa dalawang ito. Sa immigration at saka dun sa Koreano. Oo. Hindi siya madalit sabi, tumakas dun. Nagpanggap Yan sila. September 11, ano ha? Hindi nila nakita. At ngayon, nahuli muli ito noong September 29. Pagkatapos, kinulong dun sa Taguig, pagkatapos daw magbigay ng 1 milyon Ba? na tong, lagay, suhol, Laki. dun sa nagbabantay. Aba, akalain mo, October 12. Hindi, September 29. Oo. Na-recapture siya, dinala ron. Pero nakatakas din dun eh. Ba? Nung interview niya, sa pampaliwanag nila, naiwan daw bukas yung Selda. yung gate sa likod ng jail. Oo. Mga kaibigan, di ba? Ang ganda ng mga Manila yung nagpanggap na naiwan. Oo, paliwanag. Kasi yung ginawa may nagpunta ron eh. Oo. Maiiwan ba yun o walang nagpunta ron? Wala. Walang tao ron sa gate. Oo, tama. Ibig sabihin, may tao ron sa gate. Tama. Ang ginawa ng tao sa gate, binuksan. Oo, ayan. Iniwanan. Labas ka na. Pagkatapos, umalis siya. Di naiwan niya. Bukas yung gate. Oo. Di ba? Tama. Ngayon, kung di siya nagpapanggap na wala siyang tinanggap doon, di niya maiiwan yun. Oo. Ba't naman siya alis doon? May gate doon. Oo. Pwedeng takasan yun. Di ba? Tama. Ito kwentuhan lang ha. Oo. October 12, na-recapture na naman siya sa Pampanga. Huli na naman. At doon naman dinala sa kulungan sa ISAP. Oo. Nakatakas na naman. October 21, ilang araw lang. Oh. Oo. Ang galing. At ngayon, noong linggo, nahuli na ito sa Laguna. Yun. Pagsanhan, Pagsanhan, Laguna. Yun. Di ba mayor doon, asawa ni Kwan? Ni ER. Ni ER Ejercito? Oo. Magkano nilagay nito? Ba, alam mo naman. Ha? Ngayon, ito, dahil po dyan, pinaimbestigahan na ito sa MBI. Oo. Si Cho. Paano ito nakatakas ng 3 beses. At ang inaabangan po natin dito kung kailan ulit makakatakas. Anong petsa? Nasa NBI na. MBA na. Anong petsa ulit makakatakas ito? Para namamalengke ng kulungan yung gagong yan. No? Ngayon, may Magaling balita ko, pumakon. ipatatawag ito sa Senado Oo. at ng mga government official. Oo. Ipatatawag na itong yung Koreano. Oo. Cho. Tatanungin din nila paano ka nakatakas, turo mo sa amin. Kasi pag Hindi para imbestigahan ha. Oo. Yung Turo. itatanong, turuan mo kaming tumakas ng 3 beses. Ang galing niya. Kasi dito may nakakatakas 1 beses lang eh. Ikaw Oo. 3. Pero yan, ang galing mo ha, yung BI ha. Oo. Natakasan mo yan 3 beses ha. Oo. Kaya ipatawag yan. Balita ko si Jinggoy, isa sa magpapatawag sa kanya. Oo ba? Saka si Bong Revilla. Si Bong Revilla. Oo. At saka si Binay din. In advance, patatawag niya na. Oo. Para meron na siyang ika nga. Idea. Kasi may pelikula akong ganyang napanood, English eh. Oo. Makukulong siya. Ang ginawa niya, tumawag siya ng isang pwedeng magsabi sa kanya kung anong sistema sa kulungan. Handa na siyang makulong eh. Oo. In any eventuality, inihanda niya yung sarili niya. Hindi ba? Oo. Para, ika nga, alam niya kung ano magiging kilos niya sa loob ng bilibid. Oo. May ganong pelikula. Kailan lang yun eh. Ngayon, ito po. Patatawag nga raw ni Juan Ponce Enrile.
Kasi baka mabalik tayo ron eh. Turo mo sa akin yan, ha? Iho. Iho. Kasi 49 years old tong Koreano eh. At eto, nung huling makausap, yung dinala ito sa sa ISAP, kamo Eros, di ba yung gwardiya kamo eh. Kinapkapan eh. Nung kapkapan, may 100,000 pera sa bulsa eh. may kwarta sa bulsa. Bakit magkakaroon ng 100,000 yun eh? Magkano lang ba ang yaman naman gwardiya niyan at may 100,000 siya sa bulsa. Niya. Nung makapkapan. Ngayon, naalala ko tuloy, merong isang mataas na opisyal ng BI. Nung panahon na ni Cory, no? Ito'y nag-serve panahon ni Marcos. At nung panahon ni Cory, siguro, meron mga gusto makakuha ng pwesto niya rin. Ang ginawa, isinuplong siya. Pinuntahan ng mga ombudsman. Tanod bayan pa yata nun. Nung buksan yung NBI, ha? Nung buksan yung drawer, ang daming pera. Nakumbik yun. Kaya ang nangyari sa kanya, dinismiss siya from the service. Top official yan ng immigration nung mga panahon na yun, yung kinukwento natin. Ano ito? Ano inaantay nyo dito sa nahulihan ng 100,000? Pasko? Ha? Paabutin nyo pa ng Pasko yung hinduropot na yan eh. Alam nyo namang yan eh, pinatakas. Modus operandi ng BI yan. Kumbaga sa laglag bala, walang pinagkaiba yan takasan. Yan laglag bala, tanim bala, at saka yung takasan sa immigration, parehong modus yan na pinagkakakwartahan ng mga nasa Bureau of Immigration, especially itong si Mison, mga kaibigan, na talamak. Kung naging talamak ang tanimbala, naging talamak din ang takasan sa Bureau of Immigration. Ang oras po natin, mga kaibigan, 32 minuto makalipas po ang alas 9. Ayaw. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Kala ko may panauhin tayo. Wala ba? O bueno. O kung wala, ano pa ba yung mga pag-uusapan natin? Yung porter. Yung mga porter. Kasi nag-iiyakan. Yung mga porter. Wala na silang kita ngayon. Wala na. Sapagkat sila pala, napag-alaman natin, ayon na rin sa kanilang paliwanag sa news. Sila po anong tawag dito? Sila po ay may quota na kinakailangan every porter makapag-deliver sila ng 50 kanilang magiging customer na magpapatulak ng bagahe sa kanila na gagamit nung pushcart. Alam nyo, sa totoo lang, umiiyak sila, nakakaawa sila. Sapagkat sila naghahanap buhay. Ang problema po natin, meron tayong maling sistemang pinaiiral sa airport pagdating po sa porter. Kasi po, dito lang kayo sa Pilipinas makakakita na yung pushcart babayaran mo. Pag ikaw ay pasahero na mangangailangan kanong pushcart. At hindi lang yun. Dito lamang may pushcart, may porter. Dito lang sa airport natin. Wala akong nakitang ganyan sa ibang airport. Pagdating mo sa ibang airport, kukuha ka ng pushcart, wala kang babayaran. Tama. Bakit humali ang sistema natin dito sa Pilipinas, sa porterage? Sapagkat wala naman yan sa ibang bansa. Tayo, meron yan. Ang pinagtataka mo, yan pinakukontrata kung kani-kanino. Ayan. Sa pribado. Aray. Matagal na po yan, racket yan. Naku po.
Hindi ba? Kasama sa pagsiservisyo ng airport yung push cart. Oo. Ba't nyo nilagyan ng porter? Sino may sabi sa inyong kailangan yung porter? Oo. Kaya yan, pagsususpechahan kayo talaga. Hindi ba? Oo, You have tama. no business being there in the first place. Tama. Hindi tayo dapat maglagay ng ganyang sistema na nagpapasikip ng airport natin. Oo. Decongested sa tao yung airport natin eh. Oo. Tayo lang ang airport na napakaraming umahawak sa'yo. Para ka nasa barberya. Pag hilata mo sa barberya, ang daming kumakausap sa'yo. Lahat pinipindot ka. Natutulog ka na, kinukwentuhan ka pa. Diyos Mario. Diba sa airport? Ha? Dumudukot sa'yo. Dito naman sa airport, ang daming hahawak ng bagahe mo. Oo. Ayusin nyo yung airport. Mawalang galang na po sa mga porter, hindi ko kami galit sa inyo. Oo. Pero alam namin, racket ng iba yan eh. Hindi naman kayong kumikita dyan. Tinan mo, ba't kayo kokotahan dyan? Oo nga. Ano yan? Di ba? Anong katarantaduhan niya kokotahan kayo? Ano yan, Tara? Bayaan mong magbuhat ng bagahe yung may bagahe. Oo. Tulak mo lang Kanina naman yan yun, mahirap gawin yun eh. At yung Dahil postcard, wala kayong karapatang maningil dyan. Oo. Pinakukontrata nyo sa kung sino-sino. O, di ba? Oo. Mga pribado yan eh. Yung iba nga, foundation pa eh. Oo. Yung ginagamit eh. Ayun, nangyari na. Kaya yung foundation, sa pagnanakaw ginagamit yan eh. Mga Hindi, may tao bisita tayo ha. Sige, sige. Muna. Magandang umaga po. Kayo na po magpakilala no, sa inyong sarili at kung bakit po tayo nandito dahil medyo kakapusin tayo ng oras. Opo, ako po si Buddy Navidad, yung presidente po, national president ng Bukluran ng Manggagawa sa Industriya ng Siguro na nagkakaroon kami ng problema sa ngayon. DOTC na naman po ito. Circular Bayan na na to. naman. Opo, opo. So, Ang problema po natin sa itong Bukluran, organisasyon po ng ano ito. mga ahente na nagninegosyo po, nagtatrabaho sa mga LTO, yung nag-issue po kami ng compulsory third party liability insurance sa TPL. LTO po. Mhm. CTPL. Comprehensive din? Compulsory po. Ang TPL is compulsory. compulsory po. Lahat po, pwede po kami din ng comprehensive. Basta ahente po kami na may mga lisensya, 13,000 may lisensya sa buong Pilipinas. Aba, malaki yan. Opo. 13,000. Yan o sa buong Pilipinas. Opo, opo. May problema tayo ngayon Opo. sa LTO. Opo. Ito'y galing sa direktiba naman ng Department of Transportation and Communication sapagkat ang LTO attached agency Opo. ng DOTC. Yes po. Ang problema natin ngayon, meron silang directive na itong mga insurance, parang mawawala na ito, kamukha ng grupo ninyo. Oo. Dahil para mapunta na lamang ito sa isang insurance agency, isang private company rin ng insurance. Opo. Ang insurance company pa rin ang maghahawak pero isa na lang o hawak sila ng dalawa paghahatiin nila yung production ng buong Pilipinas, may ad at saka even. So dito magkakaroon ng isang national administrator tapos silang pipili ng kung sino yung hahawak ng ad number ng iyong plaka at saka even. So paghahati-hatian na lang. Anong nag-create monopolize dito? nila. Ano nag-create diyan sa patakaran na yan? Dito namin question kasi ang dapat kung usaping insurance yan, insurance commission, may regulatory agency po yan. Tama. Ngayon, ito yung mga questions namin na bakit makikialam rito ang LTO na sila pa yung mamimili. Actually, they are forming now an insurance committee within the LTO. Na internal yun, Opo, internal committee. pakikialam po ng isang departamento. Marami hong question rito. Sabi ko nga, kami ang grupo namin, ayaw namin. Gusto namin pagbabago. Kung may mga dating mga kasalanan yan, hindi kami sumasalungat sa mga pagbabago. Ito, i-implement nila itong bagong patakaran na ito. Opo. I-implement nila na nagkaroon ho ba ng consultation muna sa mga stakeholders dyan sa LTO? Nakakatawa dito sa ginawa. Kasi pinatawag kami ng Insurance Commission, lahat ng mga insurance companies, mga
agents na gumawa rin kami ng mga solutions rito, yung mga pinupukol sa amin. Tsaka sinabi namin na ang mga problema na yan, tapos na yan, na-address na yan. So, ang recommendation talaga, ang rekomendasyon na pag-usapan ito, i-consider ang lahat ng mga stakeholders ng ng industry. So, 90% of all insurance companies doesn't like this. Lalo na ang ahente kasi ang sinasabi nila, andyan pa naman kayo, nandiyan pa yung 10%. Pero ang management na parang gagawin nila accredited itong insurance. Sila ang mag-accredit ng insurance companies. Aba, masama na naman ito. Ano raw ho yung nagbunsod sa kanila, nagtulak sa kanila para magdesisyon ng gano'n? Ganito po, yung unang rason nila na dati raw mayroong mga peke na insurance policy. Opo. Fly by night. Fly by night. Tama yan. Nung 2007, nagkaroon po ng authentication ang industry at saka verification ng LTO. Ngayon, yung system na yun, yung IT system na yun, hindi po tatakbo, hindi po mag-preprint na magkakaroon ng OR kung hindi po nagkakatugma. Sa totoo lang, nagbabayad ang isang motorist ng 50 pesos para matiyak ang policy na yan na galing sa industry namin. An insurance company will secure verification lang yun. Verification. 50 pesos. Ang sa amin, authentication, verification. Ito isa ring dati kasi isang parang temporary solution. Kasi mayroon kami dati authentication and verification sa industry. So, nagkaroon ng circular ang LTO na sila na ang hahawak. Ang tanong, libre ba? Hindi po libre. Ating matatandaan, ang Stratcom ay hindi pumapayag na gagamitin yan ng libre. Di ba? Ang Stratcom. So, nagbabayad lahat ng nagpaparehistro ng 50 pesos tungkol lang sa insurance. Maliban sa 156 na binabayaran ng bawat motorista, yung IT fee natin sa LTO. So, lahat ng galaw yan may bayad. IT fee, ha? O, IT fee yan. So, natapos na yung kontrata, akala ko bagong gobyerno, matutuwid na ang daan na yan kasi tapos na dapat. Mali nga ho kasi yun eh. Hindi naman talaga dapat tuwid na daan eh. Ano? Masama kasi yun. Tuwid nga daan mo, baku-baku naman. Puro lubak naman. Kaya dapat patag na daan. Mas bagay. Di ba? Patag na daan. Bakit daw sila nagbuo ng insurance committee? Dahil maraming reklamo laban sa insurance Opo. companies. Nung public consultation. Yung pang sinasabi yun nila na mayroong mga reklamong agency na sinasabi nila fly by night, nakaregister sa kanila. Doon ako nagtataka kasi yung lahat ng database nasa kanila, di ba? Supposed to be mayroon na yung circular na magpapalitan ng data ang Insurance Commission, ang BIR sila. Pero ang mahirap yung kanila, ang LTO, hindi pala sila ang may-ari ng database. So pinakontrata rin nila Pinakontrata nila. Ngayon ayaw naman magbigay ito. Ang taong bayan ang nahihirapan rito. Yung sa amin, hanay lang dapat ng insurance. Pero dapat ito, malaman din ng tao kung ano ang dahilan. Kasi pag may problema, kami yung pinupukul eh. Kami yung sinusuntok eh. Alam nyo, matagal na yan yung problema na yan dyan. Meron pa ngang instance dyan, nag-away yung dalawang general eh. Di ba nalagay dyan si Biroya? Matanda mo? Nakahaway niya yung swapang na si Nestorio Gualberto. Kasi ito si Gualberto, wala na itong si general na yan doon sa LTO. Pero pinakikialaman niya yung insurance dyan. Nasa customs na siya nun. Nilagay na siya ni Gloria sa customs nun. Kaya galit na galit si Biroya sa kanya. Napakaswapang ni Gualberto. Diyos Mario. Kaya hanggang ngayon wala na rin siya sa customs. Pero involved pa rin sa smuggling. Ang galing ng walang yana yan. Kaya ang laki ng rancho niyan. Sabihin mo si Binay may malaki sa Batangas. Ito rin eh. Mas malaki rin ito. Pare-pare. Parang nakikita ko yung trend. Kasi
nakakaugalian dyan na maski retirado ka na may pagkakakitaan. Dito, kahit anong mangyari, manalo si Rojas, manalo man ng kabila, pero yung negosyo na yan, kasi In 5 place. years. Oo, in 5 place, years oo. sinasabi. Magkano paghati-hatian? 900 million a year. Oo. Ang sabi ho ng Laki pala, LTO. no? Opo. Dahil sandali lamang, ha? Mr. Natividad, ha? Nabidad po. Nabidad. Ano nyo si Feliz? Parang kamag-anak ko. Feliz Navidad. Ang oras po muna natin 9:45 na po. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo, kasama pa rin ho natin si Ginoong Buddy Nabidad. Siya po ang pinaka-pangulo ng bukluran ng mga manggagawa sa industriya. Meron akong tanong. Teka muna, bago natin balikan yan, si Mr. Nabidad. May tawag tayo, may reaction tayo sa telepono. Pakinggan natin muna itong si Ginang Lucita Bandilla na nasa linya po natin. Magandang umaga po sa inyo, Mrs. Miss pa kaya ito o Mrs. na? Lucita Bandilla. Opo, magandang umaga po. Opo, meron lang pa akong gustong iparating regarding po sa itong ini-impose po ng LTO na CTPL forms. Kasi nagiging unfair po ito sa mga kumpanya na binigyan ng permit ng Insurance Commission. At sa mga ahente rin na binibigyan ng trabaho ng mga kumpanya. Marami po kasing mawawala ng trabaho rito. Bukod sa mawala ng trabaho, pati yung mga pamilya, paano po mabubuhay. Wala nga po maibigay na hanap buhay ang gobyerno. Bali itong mga kumpanya na lang na to, yung tumutulong para umasensong bansa natin. Paano na po ang mangyari sa bayan natin? Yun po ang asa akin. Ako po isang ahente. Ahente po kayo. Pamilya ko, baka hindi ko na po pag-aral, mapakain. Matanda na rin po ako, may edad na po ako. Dito na lang po ako nabubuhay. Kumuha na lang ako ng permit sa Insurance Commission, magkaroon ng permit para magkaroon ng negosyo na ganito. Maging ahente, sideline na lang po. Kasi yung mga anak ko, walang bantay, kaya dito na lang po ang hanap buhay ko. Oo, hindi lang po mga ahente ang mawala ng trabaho. Ito mga empleyado, mga workers. Siyempre, Yun po. May mga na matagal nang manager yan. Saan sila pupunta yan? matagal na dyan nabubuhay. Tapos para bang binubuhay dito sa Pilipinas. biglang-bigla na lang aagawan natin ng kinakain nila. Oo, sana po tulong-tulungan na lang tayo sa hanap buhay. Hindi yung Ano tawag dyan? Impunity? Ha? Oo. Talaga? Opo, sir. Oho. Kasi yung monopoly, isa lang po maghahawak sa LTO ng pag-finance ng insurance. Hindi po bagay yun. Kasi maraming negosyo rito masagasaan nila. Oo. Salamat po. Salamat po, sir. Opo. Si Mrs. Lucita Bandilla. Tanong lang ako, Percy. Marami, ang sabi ng LTO, kaya raw nila dinisisyon yan dahil sa maraming mga reklamo na kapag i-claim nila yung kanilang insurance, merong hindi na makita yung insurance company. Fly by night. At yung iba naman, andun nga yung insurance company, nahihirapan naman mag-claim. Opo, magandang. Paano ho ba to? Ano ba, gaano karami yung ganyang kaso? Kasama na dyan yung sinasabing may mga fly-by-night. Opo, magandang tanong po yan. Unang-una, ang Insurance Commission sa ngayon, nung pumasok ako sa industriya na yan, 130 ang insurance companies. Ngayon, 82. Paano hindi 82 na lang? Ang insurance company ngayon ay kailangan magkaroon ng kapitalisasyon, capital na mga 500 million by 2016, 17. So, sa ngayon 350. Wala pong isang halimbawa, si Raulo na insurance company na kung may claim ka na 100, ngayon 350 ang capital mo.
ano mo yan, hindi mo babaliwalain. Ang insurance commission, it's ang industry kasi ng insurance, sabi ko nga, isa sa mga pinaka mahigpit sa regulasyon. Ang isang insurance company hindi pwede mag-renew. Yearly yan. Kung mayroon yang claims na nakabinbin. Sasabihin sa iyo ng insurance commission, bayaran mo yan. Hindi yun ang punto ko eh. Ang dapat talaga, di ba, fly by night? Oo. Meron na ba kayo nahuli? Yan ang tanong namin. Pangalawa, Oo. kung may fly by night, bakit pati yung hindi naman fly by night, kailangang maapektuhan ng katarantaduang policy na gusto nyo ipatupad? Oo. Hindi ho ba? Yun ang sabi ko. Lahat ng data nasa kanila. Sila ang nakakaalam talaga, silang nakakaalam. Sila nga may hawak. Silang may hawak, oo. Tapos inaano namin 'yan, tinatanong, kung may hawak kayo bilang isang gobyerno, empleyado ng gobyerno, nag-usap dapat kayo. You had shared your data. Ito para maayos natin ito. Mayroon kami mga recommendations rito. Lahat. Ang problema nga po merong yung nakikipagkontrata sila sa mga Oo. sa mga computer service di ba? Oo. Dapat ba ganon tayo sa panahon natin? Dapat centralized na lahat ng computer natin Anong petsa na ngayon? Bawat diba? ahensya may IT department naman. Opo. Bakit kailangan mag-ikontrata pa sa labas? Ito, nagugat ito sa isang maling kontrata ng Stratcom at saka LTO. Imagine mo natapos na. Tapos aalis daw ang Stratcom. Hindi dapat pag-aari ng LTO. Pag-aari daw ng Stratcom. Ano ngayon? So, nabago yan. Nagkaroon ng renewal ng contract supposed to be. Pero, mayroon bang pagbabago? Maski yung fees, we are questioning. Yung overprice na yan, na 50 pesos. Kung sa ngayon, may isang kumpanya, kung ipabid yan, maski 5 piso may tatanggap. Ano ho ba ang legal action na ginawa ninyo tungkol dito? Meron na ba kayong petisyong inihain sa Insurance Commission o Korte? Meron ba? Wala kaming ibang paraan kung hindi ipatigil talaga sa Korte ito. Pero nagkaroon nga kami ng public hearing para ipadama sa kanila na ayaw. Pero kung wala kaming ibang paraan, sa Korte kami dapat mag-file. May TRO, magpa-file kami before November 9. Kailan po ba yung implementation niyan, yung bago nilang policy? Ang epekto ng bagong circular na yan is November 8. Sunday yan, 9. Nagtataka ako, karamihan ng circular na yan, mga 30 days, 60 days. Ang amin, 15 days. Tapos, 2 ang naging circular rito. Baka maabutan kayo bago pa kayo makapagpa-issue ng TRO, may implement siya. Baka mas doon, natatakot kami dyan. Alam mo yung tao, kunan mo yan. Kunan mo ng kinabubuhay yan, magwawala yan. Oo naman. Kahit sino, yung bata nga, agawan mo ng candy, iiyak. Yung rebellion, nagsisimula lahat yan. Ilang tao ho ba pinag-uusapan natin dito sa industriya? Sabi ko nga, 13 mayroong lisensya. Okay. Katulad sa akin, may 5 ako. May isang agency na may 10. Sabihin na lang natin, ang estimate ko rito, ang nakikinabang rito, 50,000 na pamilya. Pamilya po yun. Heads of family. Apektado yan. Hindi naayos nito. Magwawala ang mga ito. Ang gusto namin malaman, kung meron kayong ito pwedeng sabihin nyo, hindi. Yung kung sino yung naburan nitong bagong policy na ito na gusto nilang ipatupad. Mayroon kaming balita na mayroon talaga. Kasi diyan pala si DOTC, naniwala na ako na mayroon talaga fixer, malalaking fixer. Kasi ang pinagbasihan rito, yung mga data ng mga 2000, yung mga problema ng 2000. Pero nung una, may mga heads dyan na hindi pinatutupad yan. Pero nagtaka ako, biglang inilabas yan. Ang mga basis nila, yung mga akusasyon, nung mga 2000 pa ng mga problema. Ngayon. Dito, sa amin, marami nga nagsasabi na baka gamitin ang pera rito dahil nag-down payment na raw. Pero ayoko isipin ng ganyan. Dahil kahit sinong tao,
ngayon Pilipino, pag ganyang kontrata na sila yung hahawak, sila ang mamimili, mag-iisip po. Ngayon, eto, gaano ka, bago natin bigyan ng daan yung isang tawag sa telepono, may reaction eh. Tsaka basahin natin din yung text mamaya. Gaano kalaki sa estimate ninyo ang involved na Pera. halaga ng industry na ito? Opo. By 2016, magiging 3 billion ang premas nito. 3 billion. Oo. So, 40% of it is required by the Insurance Commission to be a reserve. And mayroon mga administrative. Kasi ang insurance, pinag-aaralan ng Insurance Commission yan. Magkano ang prema, magkano ang dapat administrative cost. Tapos, dito, ang sinasabi nila na ang National Administrator, hindi bababa yan ng 20% ang fee, ang administrative fee. Tapos ngayon, dinagdagan pa nila. May add na administrator, may even. Sa batas nagsasabi na ang administrative cost, ang cost dapat yan is 10% only. Yan, pinatutupad sa amin. Pero ngayon, itong LTO nagsasabi, pwede yan. Basta ang fees, klarado rito. Wala silang klarado kung magkano. Pero kung iisa na lang, mag-charge man sila ng 100, 1,000, 2,000, wala tayong pakialam. Dahil iisa na lang yan eh. Dito Walang dapat, kakompetensya, monopolyado na monopolyado. nila. So, nakita namin yan sa yung parang consortium dyan sa LTFRB. Makikita mo yan. Bakit ang kanila mas mataas ang prema nila? Kasi kung tutuusin, mas mababa nga yung risk. Yung binabayaran ng mga claims. Pero kung iisa na lang, walang pinagpipilian. Sila pa yung nag-impose. Ngayon, walang pagkakaiba po rito sa ngayon. Kung magsabi mo, ang insurance mo ngayon, 560, 300, gano'n, pwede nila palakihin yan. Kasi sila ang may akda. Sila ang may hawak. Okay. Meron tayong tawag sa telepono mula po kay Mr. Antonio. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Antonio. Magandang umaga po, Ginoong Percy. Opo. Po ay masugid yung taga-subaybay mula pa doon sa mga ibang istasyon na dati ninyong pinanggalingan. Salamat po. Mahanga po kami sa inyo, sa programa ninyo, sa buong 10 na inyong mga kasamahan. Opo, salamat po. Gusto ko pong ipahayag itong kulho dito sa Prinid Companies, no? Alam niyo po, aking mga kamag-anak, pati na po kami, marami po kaming nakuwang Prinid Companies. Ibig sabihin, meron kami tungkol sa pension, sa education, sa memorial. Ilan ho kami magkakamag-anak na ganyan. Ngayon, nagkaroon ho ng problema dyan sa Prinid Companies. Hanggang sa ngayon, hindi pa ho na ibabalik yung pera. Ang naya sa 100% na na-invest ho namin dyan, 30 o 20% lang ang pinababalik po ng Insurance Commission sa mga biktima. May katanungan lang po ako. Opo. Ano po ba ang makukuhang proteksyon ng isang mga nag-aabil nitong mga insurance companies na yan kapag nagkaroon ho ng problema? Wala ho silang makuwang magandang benepisyo mula sa gobyerno. Hindi ho pwedeng idemanda, hindi raw guilty, sabi ng Insurance Commission. Meron bang lagayan kaya ganyan? Meron nyo breach of contract kuya kung tutuusin eh. At saka isa pa. Deception. Opo, pagsisinungaling, hindi ho ba? Hindi ho ba capital offense ho yan? Panlilin lang yan. Insurance Commission, hindi raw guilty, walang kasalanan yung mga insurance Prinid companies na yan dahil daw hindi raw sinasadya. Honest mistakes daw yan. Mr. Antonio, sasagot po sasagutin kayo ni Mr. Navidad, yung ating pong... Kung sana po, mapagbibigyan po ang mga biktima, magsama-sama at demanda natin yan sa korte, sa sampu ng suporta ng media kagaya po ninyo. Salamat po. Salamat din po. Mr. Navidad. Sasagot ako base lang sa aking kaalaman. Ang Prinid kasi dati, it was not under the Insurance Commission. It was, kaya nga binago po ngayon. Binago talaga yan. Lahat ngayon ng Prinid dapat dadaan sa Insurance Commission. So, nababago yan. Yung dating Prudential, dating under nga lang ng SEC yan eh. Ang SEC wala namang karanasan na mag-evaluate noon. Kaya nga, ang batas ngayon,
ilang taon pa lang. Basta bago yan. Bagong batas yan. Ngayon, lahat sila. Mayroon yan capital. Nagtataka naman ako ang dami-dami nating agency sa gobyerno. Ibig sabihin, nanloko yung isang kumpanya. Nakaregister siya sa gobyerno. Kailangan pa ba may sumasaklaw sa kanya samantalang may batas na sumasaklaw sa lahat ng klase ng krimen? Tama. Hindi ba? Ba't hindi gamitin yun? Halimbawa, anong kaso meron yung deception? Yung niloko mo yung mga ginancho mo. Istapa yun Inistapa mo yung mga nag-invest sa'yo. Ba't hindi gamitin yun? Ba't kailangan pang may sect tayo? Dyan tayo naloloko kaya hindi maibalik yung pera dun sa mga nag-invest. Kasi ang nilalagyan na lang yung mga agency para tumigil na sa investigasyon. O kaya patagalin nila yung mga investigasyon nila. Hindi ba? Ang nagiging ang nagsasaper, yung mga nag-iintay na tao na naghahanap ng katarungan. Katulad yung Prinid. Ang lalaking kumpanya niyan. Katulad nitong gusto mag-monopolize sa LTO, ganyang kalalaking kumpanya. Ang alam ko nga, pati yung gustong mag-monopolize ng insurance ng LTO, yan may kaso rin sa Prinid, ganyan Mga plano yan Dapat na hindi nila napanagutan Dapat na blacklist na yan, di ba? Isipin mo yan hindi sila natitimanda, may mga kaso namang Republic Act, di ba? Anak ng mga kaibigan Kaya nga kung tawagin insurance dapat sigurado ka bakit hindi sigurado? Dapat yan. Dapat insurance. Wag lang insurance tapos hindi pala nagkamali na unang sigurado. Pero alam niya, Mr. Navidad, napakagandang topic yan. At hindi natin makukuha talaga sa isang programa lang yan Kailangan nating magbalik dito sa programa namin. Kailangan nyo bumalik dito. At dahil medyo kapos tayo talaga sa oras. Kami po interesado dyan kasi kapakanan ng marami yan Yung mga maapektuhan dyan ang importante, di ba? Yung mga kumakain dyan, ano yan? Hindi, pababayan na lang natin. Na aagawan mo ng kinakain yung tao, kumakain. Di ba? Ngayon, hindi po kami titigil. Actually, may nakakasa kaming rally sa Thursday, November 5. Mag-converge kami sa Quezon City, Freedom Park. Tapos Ba't dito sa harap na LTO? Medyo pero pipilitin po namin. Marcha nyo doon. Marcha namin. Alam mo, yung laglag bala naman, mabalik tayo. Asan yung mga comment dito? Binabati natin si Mr. Arnel, si Coach Arnel Beroya, ang Vice President ng Table Tennis Association of the Philippines, TATAP. Nakikinig siya sa atin. Si Freddy Manyalak, yung veteran news photographer. Si Freddy Manyalak. Binabati po natin. At eto, sabi dito, batiin din natin si Miss Cathy De Lima ng Glassell Park, California, sapagkat birthday niya ngayon, 29th birthday ni Cathy De Lima ng Glassell Park, California. Narito po ang ating pagbati muna bago tayo magpaalam, Diriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, happy birthday kay Cathy De Lima. Pagbati rin mula yan kay Ginoong Oscar De Jesus ng California sa Glendale. Ito, sabi nito, Sir Madam, nasaan na ang daang matuwid na sinasabi ni Pinoy? Pati ba naman maliliit na kita ng insurance agent sa CTPL kukunin pa nila dahil ba mag-eleksyon? Paano na nga
mga anak ng libong tao na mawawalan ng trabaho. Tahimik ang admin ni Pinoy, pero mga tuta niya walang awa sa maliliit na tao. Sobra na ang LTO. Wala ngang plaka mailabas. Anong plaka? Pati lisensya. Hindi nila mailabas sa pier. Ang laki ng sinisingil na tax. Kaya ang complaint nila, hindi raw sila binabayaran. Ewan natin kung ano talaga totoo dyan. Galing po yon kay Michael Morales ng Malabon. Sabi naman ni Roy Balbuena ng Antipolo, slogan ni Francis Tonto Lentino ay tulong Tino. Di naman napatino ang traffic. Pinadami mga illegal terminal at illegal vendors para siguro iboto siya. Ganyan, Paul, politiko, puro forma at deadma, gusto pa mag-senador ang tirador. Pero wala tayo oras. Papaalam na ho si Mr. Yun yung panawin natin, si Mr. Buddy Navidad. Wala po akong ibang sasabihin kundi salamat sa inyong pakikiramay sa amin na mawawala ng trabaho. Salamat po. Lapid Fire. Ito, magiging marami ang fans dito. Salamat po. Mga fans samantala. Oh. Okay, maraming pong salamat. Hanggang bukas pong ulit. Ito po si Rose Mabinay. Po naman si Peter Talastas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo. Ito po naman si Percy Lapid. At antabayanan ninyo mga kaibigan dahil susunod na agad ang programang Katapat at Karancho. Kasama po ang ating idolong alkalde ng lungsod ng Maynila, Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Maraming salamat at magandang yumaga! Mga kurap! Commissioner Mison. Ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat